Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! O habang maaga pa bumangon na po at umalis na po sa kinahihigan, uminom na po ng masarap na kape, kumain ng almusal at mag-stretching na rin ng konti para sumigla ang katawan. Gisingin po ang diwa at panghawakan ng bagong pag-asa. Huwag kang mag-alala dahil sasabayan ka namin sa pagharap mo sa isa na namang araw na ito. Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayon Tuesday morning, August 6, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ngayon ay 4:59 ng umaga. Sa buwan na ito po sa bisa ng Proclamation No. 1041 taong 1997, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang pagdiriwang ng buwan ng pambansang wika tuwing Agosto kada taon. Ito po ay para bigyan ng daan ng pagpapahalaga sa ating katutubong wika na mahalaga sa ating komunikasyon, unawaan, kaisahan at kaunlaran ng ating bansa. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit Agosto ay dahil po sa buwan na ito rin ang kaarawan ng ama ng wikang pambansa na si Manuel L. Quezon sa ika-19 ng Agosto. Kaya naman para po sa lahat ng mga Pilipino, kapit-bisig nating ipakita ang ating pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paggamit sa ating sariling wika at buong pagmamalaki nito saan man tayo mapunta. At ngayon po para po ihatid na sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Cada. Yes, salamat Amor at magandang umaga rin sa inyo at sa mga tagapanood ng Panahon TV. Mr. Cada, kahapon po bago po magtapos ang araw ay naging isang ganap na pong bagyo. Ito nga low pressure area na binabantayan natin at ito nga po ay tinawag natin na Bagyong Kiko. Sa mga oras sa ito po ba ay nandito pa rin sa loob ng ating area of responsibility? Ano na po bang update natin sa lokasyon nito? Ito pong lakas nito at syempre po yung direksyon na tatahakin nito sa mga susunod na oras. Yes, kasalukuyan na nga pong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong si Kiko. Makikita natin dito sa ating satellite kung saan ang kanyang kaulapan ay nandito na sa may West Philippine Sea. At taglay pa rin ng hangin ng Bagyong si Kiko ang umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos siya sa direksyong pa-northwest at bahagya nga siyang bumilis. Kaya kaninang around 2 AM, tuluyan na itong lumabas sa boundary ng PAR. Ang kanyang speed ngayon ay 20 km per hour at siya ay namataan na sa layong 620 km dito po sa may northwest ng Coron, Palawan. Okay, good news po yan para sa ating lahat dahil sa wakas po wala na pong sama ng panahon o bagyo na umiiral dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nga po magandang balita yan, makakaasa po ba tayo rin ng improvement o meron pa rin po bang mga pag-ulan na mararanasan? Ano po ba yung inaasahan nating lagay ng panahon ngayong araw na ito ng Martes? Sa ngayon, wala naman direktang epekto ang Bagyong si Kiko. At base dito sa ating Met satellite, halos may makakaulapan tayo dito sa may bahagi ng Luzon at kayo din sa Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Sa ating pagtaya dito sa Metro Manila, kasama ang gitnang Luzon, gayon din ang Northern Mindanao at ang Caraga Region at kasama na rin ang Western at ang Central Visayas. Yun po yung mga lugar na posibleng makaranas ng mga maulap na kalangitan na may mga mahina lamang hanggang katamtamang pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas naman ang panahon at magkakaroon lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog, lalo na pagsapit ng hapon o sa gabi. Ang mga pag-ulan na dulot ngayong araw na ito ay dito sa tinatawag nating mahinang hanging habagat habang lumalayo ang Bagyong si Kiko at nasa labas na nga ng PAR, hinahatak nitong bahagya ang ating habagat o southwest monsoon, kaya may mga mahina hanggang katamtaman pa rin tayong pag-ulan na mararanasan sa araw na ito.
O ayan mga kababayan, nalaman na po natin kung saan-saang mga areas ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan o pagkidlat, paggulo. Kaya para po sa mga nabanggit na lugar ni Mr. Kada, iba yung pag-iingat po at syempre pagmumonitor sa lagay ng ating panahon. At eto naman Mr. Kada, ayon po sa Pag-asa, inaasahan po natin na merong 3 hanggang 4 na bagyong inaasahan kapag ganitong buwan ng Agosto. So para bigyan lang po ng ideya ang ating mga kababayan, kung babalikan po natin yung naranasan ng ating bansa last year, nakailang bagyo po ba tayo sa buwan ng Agosto, yung po nga taong 2012? At gaano po ba ito nakaapekto dito sa ating bansa? Noong isang taon po ay nakapagtala tayo ng 3 bagyo. At ang unang bagyo na ating natala ay itong si Tropical Storm Helen. So ang Tropical Storm Helen ay tumama sa kalupaan, particular dito sa may Isabela, at makikita natin dito sa track na ito, pa-westward siya. At dito naman sa baba, ito yung pinakang satellite picture ng bagyong si Helen at talagang merong mga pag-ulan. So, ang bahagi po ng Luzon, particular sa Northern Luzon, ang talagang naapektuhan ng bagyong si Helen. Kasunod na bagyo ay si bagyong Igme at si bagyong Julian. So, dito sa track ng bagyong si Igme at ito naman po yung track ng bagyong si Julian. Halos pasabay silang pumasok nung ang mga ikalawang linggo hanggang katapusan ng Agosto. Nagkaroon ng interaksyon ng 2 bagyo, kaya po yung bagyong si Igme ay pumasok ulit sa Philippine Area of Responsibility matapos siyang lumabas nung bago magkatapusan ng buwan ng Agosto. Nagkaroon din ng impact dito sa parte ng Northern Luzon ang bagyong si Igme at ito na rin naman ang naging dahilan kung bakit may mga kababayan rin tayong namatay at nagkaroon rin ng pinsala sa ating agrikultura at infrastruktura. So, ngayon, ito yung 2 satellite picture. Parehas silang bagyo o category na isang typhoon. Kaya talagang na-enhance nito yung southwest monsoon o yung ating hanging habagat. Kaya nagdulot pa rin ng mga pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa. So ayan, na-reach po natin itong average number ng tropical cyclone na umabot nga po ng 3 itong bagyo na umiral o pumasok po dito sa ating bansa. Last year, yan po ay August 2012. So ngayon po, ngayon 2013 ay nakaisa na po tayo. Yan po si Bagyong Kiko. Kaya ibig sabihin po nito, meron pa po tayong dapat abangan. Kaya po tayo po ay maging alerto sa kung ano man ang mga pagbabago na magaganap sa ating panahon. Ayan po, maraming salamat Mr. Kada sa inyo binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron po ba kayong few reminders para sa ating mga kababayan? Yes, para sa ating mga kababayan na alam natin ang buwan ng August hanggang September, ito po yung peak ng ating panahon ng tagbagyo. Kaya inaasahan natin na meron pa rin tayong mga bagyo na darating sa mga susunod na araw. Kaya ang ating payo, lalo na dun sa ating mga kababayan at partikular dun sa mag-aaral, na kung saan ay halos umuulan pagsapit ng hapon o gabi, magdala pa rin tayo ng anumang pananggang sa ulan, katulad po ng payong. Ayan nga po at natunghayan natin si Mr. Fernando Kada na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:40 a.m. at lulubog naman ito 6:23 p.m. Para naman po sa ating moonrise, yan po ay 4:54 a.m. at yan naman pong moonset natin ay 5:05 p.m. Para sa ating illumination, yan po ay 1% lamang at sa ating phase of the moon sa August 7 o bukas, magkakaroon na po tayo ng new moon. At para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of NAMRIA. High tide po natin along Manila Bay ay 9:20 a.m. Yan po ay 1.24 meters. At ang low tide naman po natin ay 5:35 p.m. Yan naman po ay 0.12 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.